Mabuti ang Diyos. Amen po ba? Amen. Legacy. Legacy is a long-lasting impact of particular events, actions that took place in the past of a person's life. Ano po yung pwede nating maiwan dito po sa mundong ito? Legacy na pwede nating maiwan sa mundong ito kapag tayo ay pumanaw na. Anong maiiwan natin? No po, sa mga nakakakilala sa atin o malapit sa atin. Legacy of faith. Gaano naging impactful ang buhay mo sa iba? Hindi impacto po Gaano naging impactful ang buhay mo sa iba habang lumalakad ka sa pananampalataya sa Panginoon? How much is the impact that you have doon po sa nasasakupan mo sa pamilya mo habang ikaw ay lumalakad sa Panginoon? Today po, we will not talk about ourselves. Hindi po natin pag-uusapan kung ano yung pwede nating maging impact. No po. Ang pag-uusapan natin ay kung ano ang impact na kayang gawin ng Lord. Amen po ba? Ulitin ko po ang pag-uusapan po natin ngayon, yung impact na kayang gawin ng Lord sa mga sumusunod at nananampalataya sa Kanya. Praise the Lord, we all live by His grace alone. Amen po ba? Sola gratia, we all live by His grace alone. And the title of our message today is Manna for the Generations to Come. Nung tinignan ko po ito sa original context, ang ibig sabihin po nito ay perpetual. Ang ibig sabihin po ng perpetual ay long-lasting. Amen po ba? Amen. Long-lasting. Talagang ito po ay hindi nawawala. Talagang ito po ay nakukuha pa ng ating pong mga henerasyon to come. So, for context, basahin po natin yung Exodus chapter 16, verse 32 and 33. Actually po, it's the whole chapter of Exodus chapter 16. Pero kukunin ko lamang po, ito pong ating pinaka-main text. Ang main text po natin, Exodus chapter 16, verse 32 hanggang 33. So sinabi po dyan, Moses said, "This is what the Lord has commanded. Take an omer of manna and keep it for the generations to come, so they can see the bread I gave you to eat in the wilderness when I brought you out of Egypt." So Moses said to Aaron, "Take a jar and put an omer of manna in it. Then place it before the Lord to be kept for the generations to come." Amen po. And the Lord is always talagang sharp yung kanyang ibinibigay sa atin na word no po sa ating pong buhay. For context, ang mga Israelita po ay naglakbay mula sa Elim, no po. Doon po ang meaning po ng Elim ay palms. No po, ang palms po, kung anin po natin, it is rest, kapahingahan. Sabihin po natin kapahingahan. It is rest, no po. Then they went to desert of sin, kalagitnaan ng Elim at ng Sinai. That is in verse 1. Pinakita po doon na lahat po sila from Elim, no po, nagreklamo sila doon sa Elim. Nagreklamo sila doon sa water of Mara. Nagreklamo muna sila doon. Nagreklamo sila na wala silang mainom dahil yung water ay bitter, mapait. No po, kaya nga po, dinala sila ng Panginoon doon sa Elim, which means palms. At yun po ay maraming mga bukal ng tubig na pwede po nilang inumin. And pinakita po dyan, no po, sinabi po ng Lord, "I am the one who heals you." Sinabi po yun sa previous chapter, in chapter 15. "I am the Lord who heals you." Then, they got to Elim. Now, from Elim, napunta sila sa desert of sin. Yung sin po na ito, na sinasabi dyan, hindi po ito literal na kasalanan. But eventually, nagkasala din po sila sa Panginoon.
No po, nagkasala din sila kasi they grumbled against the Lord. From singing in chapter 15, naalala niyo po yung pagkanta nila Moses at yung kanyang kapatid, no po, nila Miriam, kumakanta sila. Pero po dito po sa part na ito ay nagrereklamo na sila. From singing to complaining. From singing to grumbling. So, nagmula yan sa chapter 15, papuntang chapter 16. Sabi ng mga Israelita, aray ko, Lord, aray ko, Lord, sana pinatay mo na lang kami sa Ehipto. Sabi ng mga Israelita, doon makakakain kami ng karne at tinapay hanggat gusto namin. Nabi ng mga Israelita yon kina Moses, mga ungrateful, amen po ba? Walang pagpapasalamat sa Panginoon. Nagkaroon ng redemption, nagkaroon ng salvation, nagkaroon ng protection, and it was all done by God for them. Amen po ba? Nararanasan niyo po yon? Redemption, salvation, and protection. Nararanasan po natin lahat? Amen. Pero ito sila, nagrereklamo. They grumbled against the Lord. Sabi ko nga sa Lord, kung nagiging ungrateful na ako sa iyo, Lord, patawarin mo ako. Kung nagiging ungrateful na ako sa iyo, Lord, patawarin mo ako. Kung di ako nakakapagpasalamat sa maliliit na bagay na meron sa buhay ko, patawarin mo ako. Pero ang Lord, napaka-mabiyaya. Amen po ba? Sobrang napaka-mabiyaya ng Lord. Binigyan sila ng mana. Sabihin po natin, mana. Mana, ito po yung pong bread that was given to them. And it is for sustenance. Sabihin po natin, sustenance. Yan, sustenance. It will sustain. It can sustain. No po? It is a source of strength, source of nourishment. Amen po. Ito pong mana po na ito. And mana, spiritually, in our lives, this is the Word of God. Amen po ba? Kaya nga po tayo may tinatawag na today's mana. Amen po. Sino po nag-MTM sa atin? Praise the Lord kung nag-MTM po kayo. And praise the Lord din po dahil may pagkakataon ngayon ang Panginoon sa iyo para mag-MTM ka ulit. Amen po ba? Mabiyaya po ang Diyos. Amen po. Tinatawag tayo ng Diyos to be in His Word. Spiritually, this is the Word of God which can sustain us. Yung pong mana, it just sustained them for quite a while. Amen po ba? Pero po, ang salita ng Diyos, which is the Word of God, it can sustain you each and every day. It can sustain you each and every day. It can give you nourishment. It can give you life. Amen po. The Word of God gives you life. Amen po ba? It is giving life. Kaya nga po, tinatawag siya na mana, which came down from heaven. It's our everyday food, spiritual food. Kung tayo po kumakain physical, nagugutom tayo physical, ang spiritual na buhay po natin ay nagugutom din. Kaya kailangan po natin siyang pakainin. Anong kakainin natin? Salita ng Diyos. Amen po ba? So we need the Word of God. Amen po ba? Sa mga Israelites na nasa disyerto, mana is a temporary provision. Is a temporary provision. But for us, in the living now, today, it is an everyday supplication. Amen po ba? Amen. Doon po sa mga Israelita, it is only a temporary provision. But now, we are in the living now. It is a supplication, everyday supplication through the life of Jesus Christ. Because He is the fulfillment of life. Amen po ba? He is the fulfillment of all these things. Yung nangyayari po sa atin, He is the fulfillment of it. Amen po? In John chapter 6, I am the bread of life, He said. Amen po ba? Amen. He is the bread of life. So He is the fulfillment of the mana na binigay ng Panginoon sa mga Israelita. Amen po. His legacy, Jesus Christ's legacy, is compassion, sacrifice, service, and love. And we can pass it on
sa mga henerasyon na susunod. Amen po ba? We can pass Jesus Christ, which is the gospel. Amen po ba? Amen. Now, the question for us, why do we need the manna or the Word of God for our life and for the generations to come? Bakit ba kailangan natin ang salita ng Diyos? At para sa mga susunod na henerasyon. Dito na po tayo papasok sa number 1. Number 1, we need the manna for our life and for the generations to come to test us if we will follow God's instructions. That is in verse 4. Tingnan po natin in verse 4. Pauulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Gusto ko po yung Tagalog eh. Pauulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Araw-araw, palalabasin mo ng bahay ang mga tao para mamulot ng kakainin nila sa maghapon. Sa pamamagitan nito'y susubukin ko kung susunod sila sa aking mga tagubilin. In English, in NIV, tingnan niyo po ito sa bandang dulo, in this way, I will test them and see whether they will follow my instructions. In King James Version, to prove. Praise the Lord na po sa ating buhay. Kailangan pa bang i-prove ng Diyos yung kanyang kapangyarihan? Kailangan pa po bang i-prove ng Diyos ang kapangyarihan niya para sa atin? I pray po na tayo pong lahat nararanasan natin ang kapangyarihan ng Diyos. Amen po ba? I pray. Tayo pong lahat maranasan natin ang kapangyarihan, ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa. Sa tingin po ba ninyo, sumunod sila? Sa tingin po ninyo, sumunod sila dyan? Sa chapter 16. Tingnan niyo po sa verse 15 hanggang 20. Papakita po dyan na sila mismo ay hindi sumunod sa tagubilin ng Diyos. When the Israelites saw it, they said to each other, "What is it?" Ano ito? For they did not know what it was. Moses said to them, "It is the bread of the Lord has given you to eat. This is what the Lord has commanded. Everyone is to gather as much as they need. Take an omer for each person you have in your tent." Next verse. The Israelites did as they were told, or some gathered much, some little. And when they measured it by the omer, the one who gathered much did not have too much. And the one who gathered little did not have too little. Everyone had gathered just as much as they needed. Merong pagkakataon dyan, sinabihan na sila ng Panginoon, no po, sige po. Then Moses said to them, "No one is to keep any of it until morning." However, ito po yun, some of them paid no attention. Ulitin ko po ulit ha. However, some of them paid no attention to Moses. They kept part of it until morning, but it was full of maggots and began to smell. So Moses was angry with them. Hindi po sila nakinig. Amen po. Ang bilin nila ng Panginoon sa kanila, kumuha lang sila ng sapat para sa kanila. Amen. Ang word ng Lord, sapat para sa atin. Amen po ba? Mahalagang nare-realize mo ang mga bagay na itinuturo dito sa pulpit. Mahalagang nare-realize mo yung mga word ng Lord from your MTM. Mahalagang nare-realize mo yung napapanood mo tuwing umaga at tuwing gabi sa ating morning watch at MTM hour. Mahalaga po yun. Pero mas mahalaga yung ina-apply mo na to sa sarili mo. Mahalaga po yun, ma-realize natin yung mga bagay. Kasi there will be more and more preaching here in this pulpit, but if we do not apply it in our lives, sayang. Kailangan po nating i-apply kung ano po yung napakinggan natin. Amen po. Kasi mawawalang saysay yung pong napakinggan mo ngayon kung hindi mo siya i-apply sa buhay mo. Amen po ba? Kaya nga po maganda yung sa ating MTM, merong application. Sino po na i-apply sa kanyang sarili, yung MTM po natin? Praise the Lord. Kung na-i-apply natin. Pero praise the Lord din, meron tayong ulit pagkakataon to apply the word in our lives. Amen po ba? Because ang Lord natin mabiyaya. Amen po ba? We will apply the word of God. Paano? Sabi ni Lord,
Mahalin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong pagmamahal sa iyong sarili. Amen. Apply it. Amen po ba? Amen. Sabi ng Lord, patawarin mo ang iyong kapatid, huwag mo nang palampasin ang takip silim. Amen po ba? Patawarin mo ang iyong kapatid. Amen. Amen. Parang humihina na. Patawarin ang iyong kapatid. Amen po ba? Amen. Praise the Lord. We apply. Nabi doon, do not be anxious about anything, but with every situation, by prayer and petition, present your request to God. We apply the Word of God. Kaya po marami tayong kinikimkim sa ating puso kasi we do not apply. Amen po ba? Amen. I don't want you to just realize the Word of God. I want us to apply it to our lives. Amen po? Amen. Palawakan po natin ang Panginoon. Kaya po minsan hindi tayo magkaroon ng kapayapaan sa ating buhay kasi we do not apply the Word of God. Sinabi, do not be anxious about anything. Tayo, balisang-balisa pa rin sa mga bagay na nangyayari sa atin. Amen po. Ang mga tao, kadalasan lang naman, hindi marunong makinig. Tama po ba? Kadalasan ba yon? Kadalasan hindi marunong sumunod. Amen po ba? Kadalasan lang naman. Hindi naman yun sa araw-araw. Amen po ba? Minsan sumusunod. Minsan, or madalas, hindi. Kaya kadalasan napapahamak. Gusto ko po yung word na pauulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Gusto ko po yun. Pauulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit, sabi ng Diyos yun. Ang daming wisdom from the Bible, ang daming mga katuruan mula sa Biblia na pwede nating makuha, ang pinakamahalaga, you apply it to your life. Ang Bible po, sinasagot niya ang mga moral issues. Ang Bible po, sinasagot niya ang mga emotional issues. Ang Bible po, sinasagot niya ang ating mga spiritual issues. Amen po. Yun po ang Biblia. Ang tanong na lang po sa atin, kailan natin siya babasahin? Kailan natin siya i-apply? Amen po. Amen. Apply the Word of God. Sabi mo sa katabi mo, apply the Word of God. Amen. Apply the Word of God to test us if we will follow God's instructions. Lahat po yun, maraming instructions ang Panginoon sa Biblia. You can apply it to yourself. Amen po? Number 2, bakit po kailangan natin ng mana? And para po sa ating mga susunod na generation, to know that He is the Lord, our God. That is in verse 6 and in verse 12. Tingnan po natin, verse 6. So Moses and Aaron said to all the Israelites, in the evening, you will know that it was the Lord who brought you out of Egypt. In verse 12, I have heard the grumbling of the Israelites. Tell them, at twilight you will eat meat, and in the morning you will be filled with bread. Wow! Then you will know that I am the Lord your God. To know more about God. Yung mana po, kailangan natin yun to know more about Him. Yung Word of God, we need to have that mana para makilala mo mismo kung sino ang Diyos sa buhay mo. Firstly, dun po sa verse 6, He is the one who rescued them from captivity and gave them freedom. Amen po ba? Binigyan po sila ng kalayaan. Sabi mo sa katabi mo, malaya ka na. Yes, malaya ka na. Hindi sa pag-ibig malaya ka na sa Panginoon. Amen po ba? From Egypt to the promised land. Amen po ba? Siya ang provider ng protection. Amen po ba? Pinotektahan niya ang kanyang mga anak. Kaya siya naglagay ng pillar of clouds at pillar of fire. Amen po? Protection. Siya rin po yung nag-provide ng water kahit sila'y nagre-reklamo. Amen po ba? Si God din ang nag-provide ng kanilang makakain. At dyan po sa banda dyan, sa may bandang baba po niyan, God gave them rest. Kapahingahan. Amen po ba? And that is the Sabbath. Amen po. Alam niyo po, yung Sabbath na binabanggit din natin, it is Jesus Christ pa rin. Amen po ba? Jesus Christ is the Lord of the Sabbath. Amen po ba? Praise the Lord. The Lord is giving you rest right now. Amen po. Kaya wag mo munang isipin yung mga nasa paligid mo. Isipin mo muna yung kapahingahan mo kay Kristo. Kaya ka napapagod Amen. Masyado ko maraming iniisip. No po? Masyadong maraming nasa kaisipan natin. Marami tayong mga alalahanin. Ang gusto ng Panginoon, you rest in Him.
Amen po ba? Because He is the provider of rest. Praise the Lord. Kung pag-aaralan po natin yung mga heroes of faith, no po, we started with, from Genesis, si Noah, si Abraham, si Isaac, si Jacob, si Joseph, si Saul, si David. Ngayon po, in 1 Kings, si Solomon. Amen. This is to teach us how God loves us so much. Mahal tayo ng Diyos. Kaya nga ang gusto ng Diyos, we need to know Him more each and every day. And binanggit naman po sa John chapter 17 verse 3. Verse 3, and this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Araw-araw, binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na makilala siya. Meron ulit tayo bukas na makikilala muli natin ang Panginoon. Amen po ba? Kung sino siya sa buhay natin. God provided everything for us. Yung freedom, ang Diyos po ang nagbigay. Kalayaan natin, ang Diyos ang nagbigay. Amen po ba? Redemption. Amen. Yung pong nag-provide ng protection, security. Amen po ba? Ang Diyos ang nagbibigay po nun. Paano mo malalaman? Paano mo malalaman siya kung siya ang nagbibigay? Kung hindi ka nagkakaroon ng mga testings of life. Amen po ba? Kailangan natin yung mga testings of life para yung mga testing na yun maging testimony. Amen po ba? Kailangan natin magkaroon ng mga mess sa buhay natin para magkaroon ng message. Minsan, kailangan natin yung mga mess na yun yung mga kasiraan sa buhay natin para magkaroon ng mensahe na para ma-deliver mo sa iba. Your personal testimony is a big na pwede mong maipalaganap kung sino ang Diyos sa iyo. Amen po ba? Personal testimony na yun Kung pinagaling ka sa sakit, praise the Lord. Pwede mo may makausap ka na may sakit. Alam mo ba, pinagaling ako sa sakit ng Panginoon. Simple testimony that can give life to others. Amen po ba? That's how God loves you. That's how God protects you. That's how God saves you each and every day. Amen po? Amen. Number 3. To be kept for the generations to come. This is the manna, the Word of God. To be kept in the generations to come. That is in verse 32 and verse 33. In John chapter 6, nabanggit ko po kanina, He is the fulfillment of the Word because He is the bread of life. Amen po? This is what the Lord has commanded, take an omer of manna and keep it for the generations to come. Natutuwa ako dito kasi we should, nabi doon, take an omer of manna and keep it for the generations to come. Alam niyo po, yung meron kang sinisilid na word sa puso mo and you share it to your apo, to share it to your anak. Amen po ba? Na ipapasa mo yung mga salita ng Diyos sa susunod na henerasyon. Amen po? Amen. Nabi po dyan, so they can see the bread, tingnan niyo po ito so they can see the bread I gave you to eat in the wilderness when I brought you out of Egypt. Sino makakakita? Sino nakakaranas ng salita ng Diyos? Tayo. Paano natin yung maibibigay sa ating mga anak? Kasi nararanasan mo, ibibigay mo sa Kanya. Amen po ba? Amen? We should teach the new generation about Jesus Christ. John chapter 6, verse 31 to 33. Binanggit po ito sa Exodus chapter 16 po. Our ancestors ate the manna in the wilderness. Amen. Ano po natin? Ito po yun. As it is written, He gave them bread from heaven to eat. He gave them bread from heaven to eat. Verse 32. Jesus said to them, very truly I tell you, it is not Moses who has given you the bread from heaven, but it is my Father who gives you the true bread from heaven. Verse 33, for the bread of God is the bread that comes down from heaven and gives life to the world. Sino po yung tinutukoy? Jesus Christ. Amen po ba? He is the bread of life. He is the one came down from heaven para lang po magkaroon tayo ng buhay. Amen po ba? John 6:48, I am the bread of life. Jesus said. Amen po? He is the bread of life. John 6 verse 35, with the bread of life,
we will never grow hungry and we will never grow thirsty. Then Jesus declared, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty. Kailangan pala natin ng Diyos para hindi tayo magutom. Amen po ba? Kailangan po pala natin si Jesus Christ para hindi tayo mauhaw. Amen po. Jesus is the spring of living water. Amen po ba? Wala pong ghost project kay Jesus. Amen. Walang ghost project kay Jesus. We can come to Him. John 6 verse 37. Gustong-gusto ko po ito. All those the Father gives me. Basahin mo natin lahat. 1, 2, 3, go. All those the Father gives me will come to me. And whoever comes to me, I will never drive away. Hindi ka itataboy ng Diyos. Amen po ba? Hindi nang go-ghost si Lord. God will never drive you away. Hebrews chapter 1, verse 1 to 4. In the past, God spoke to our ancestors through the prophets at many times in various ways. Pinakilala po ng Panginoon yung kanyang sarili sa pamamagitan po ng mga propeta, sa pamamagitan po ng mga heroes of faith, yung mga binanggit ko po kanina. Amen po. But in these last days, He has spoken to us by His Son, whom He has appointed heir of all things, and through whom also He made the universe. Verse 3, the Son is the radiance of God's glory and the exact representation of His being. Tingnan niyo po itong word, sustaining all things. Jesus sustains. Amen po ba? Sinusustain niya yung buhay mo. Sinusustain niya po yung ating pong spiritual na buhay. Amen po. Sustaining all things by His powerful word. Amen po ba? It is the word of God which is so much powerful that can give life to you and me. After He had provided purification for sins, He sat down at the right hand of the Majesty in heaven. Verse 4, so He became as much superior to the angels as the name He has inherited is superior to theirs. Praise the Lord. We should teach the new generation about Jesus Christ. Wala pong iba. Amen. Amen po. We should teach the new generation about Jesus Christ. Kung kilala niya po si Charlie Kirk, no po, siya po'y pinatay lang recently. Siya po'y binarel with a sniper, 22 years old ang bumarel, no po. And he was assassinated by preaching the gospel. Kasi po, lahat ng mga points niya, biblical. Even sa moral issues, even po kahit po sa usapan ng mga pronouns at mga LGBT, binabanggit po yun. Because it's biblical. Kaya nakikipagdebate siya dun sa mga nakikipagdebate siya. May mga views, yung mga views po niya na biblical, gusto ko po yun. Pero po, meron po siyang mga ibang views kasi na hindi ko gusto. But, in that way, no po, na kanyang sinasabi ay pinapangalandakan niya si Jesus Christ sa kanyang buhay. That He is the one who gave Him life. Amen po. Sa ating pong buhay, sino bang nagbibigay ng buhay sa atin? Si Jesus. Amen po. Wala nang iba. Kaya nga, we should teach the new generation about Jesus Christ. Ayaw po natin na yung ating pong mga kabataan na nandito, no po, ay matulad lamang sa mga kabataan na nasa mundo. Amen po ba? Amen. Mga kabataan. Amen po ba? Ayaw nating matulad. Ang gusto ng Panginoon, yung sumusunod tayo sa Kanyang kalooban. We should teach the new generation about Jesus Christ because He's the one sustaining us by His powerful word. He is the word. Amen po ba? Siya po ang salita. John chapter 1 verse 1. The word that gives life. The word that gives sustenance. The word that gives nourishment. I pray yung pong mga salita na natatanggap po natin, we can pass it on to the next generation and to the next generation to come. Amen po. Sa Tagalog po nun, for the next generation, sa mga anak at sa mga apo. Amen po ba? Amen po. Sino po dito may mga anak? Taas po ang kamay. Lahat po na may mga anak,
Sabihin niyo po sa inyong mga anak kung ano po yung faith ninyo sa Panginoon. Amen po ba? Para po yung mga anak po ninyo, sasabihin din nila yung kanilang pananampalataya sa kanilang mga anak. Amen po? And so on and so forth. Amen po ba? Para po hindi tayo magkaroon ng generational gap, ito po ang gagawin natin. Amen po ba? We need to preach the gospel, which is Jesus Christ, in our life. Amen po? Huwag po tayong mapagod na ipangalandakan kung sino si Kristo sa buhay natin. Amen po? You need the word of Christ. Number 1, to test us if we will follow God's instruction. Number 2, to know more about God, to know that He is the Lord, our God. Number 3, to be kept for the generations to come. We need the word of God. Amen po ba? We need the word of God. Tayo po ay manalangin. Right now, I want you to pray. Meron po mga pagkakataon that we miss out all the blessings that God has given you through His Word. May pagkakataon di natin nababasa ang salita ng Diyos. May mga pagkakataon we miss out the blessings that God has given you through His Word each and every day. Dun po sa mga MTM natin. And meron pong pagkakataon ngayon po, pagkakataon po ito na bumalik ka sa Panginoon to His Word. Kasi ang Panginoon masyadong mabiyaya. Amen po ba? He is so much gracious para sa buhay mo at sa buhay ko. Right now, we will pray. Pwede po ba tayo yumuko lahat? We'll pray. Lord, I want to go back to you. Lord, I want to go back to your word. Lord, I want to go back to the one who gives life. I want to go back that gives nourishment to the one that gives nourishment. I want to go back to the one that gives security, that gives protection, that gives redemption. Lord, gusto ko pong bumalik sa'yo. Gusto ko pong bumalik sa word mo. Mabiyaya ang Diyos, kapatid. Hindi ka itatakwil ng Diyos. Hindi ka itataboy ng Diyos once na pumunta ka sa Kanya. Amen po ba? Pwede po ba tayo manalangin lahat? Let's all come to the Lord. Lord, patawarin mo ako kung mayroong pagkakataon, lumalayo ako sa iyo. Lord, patawarin mo ako kung hindi ko na nakikita ang mga salita mo na nagiging buhay sa akin. Right now, I want you to pray. Right now, pray to the Lord. Manalangin ka sa Panginoon. Bumalik ka sa Panginoon, kapatid. Pagkakataon mo ito ngayon. It is your time to pray to the Lord. Lord, I want to come back to you. I want to come back to your word. Hallelujah. Let's all pray. Hallelujah. Oh, Jesus. Lord, we thank you. Lord, we thank you. Oh, Lord. Lord, wag mo hayaan na marinig lang namin ang iyong mga salita. Lord, we want to apply into our lives. Lord, wag mo hayaan, Panginoon, na ito po, Panginoon, ay lumampas lamang sa aming pandinig. Lord, I want us, O God, to realize and to apply your word today. Lord, right now, Lord God, right now, Lord God, ipakita mo sa amin kung sino ka sa aming buhay. Lord, ipakita mo sa amin na ikaw ang provider. Ipakita mo sa amin, Lord God, na ikaw ang nagpo-protect. Lord, ipakita mo sa amin that you are the one who saves. Bawat isa sa amin, Lord God, ipakita mo, Lord God, na ikaw ang kumikilos sa amin kung mga buhay. Oh, Lord. Lord. Right now, Lord God. Lord, we want to build our life dun sa foundation, Panginoon, na matibay. And ikaw yon, Panginoon. Ikaw yon, Lord God. Ikaw yung matibay na pundasyon ng buhay namin. Kaya, Lord, hinahayaan namin ang aming puso, Lord God, na manatili sa iyo. Manatili sa iyong mga salita. Lord, right now, Lord God, right now, Lord God, kung meron man sa amin, Lord God, gustong bumalik sa iyo ngayon, Panginoon, Lord, wag mo silang itaboy. Wag mo silang itaboy. Lord, right now, pakita mo sa kanila na mahal mo sila. Lord, right now, Lord God, take them, Lord God, right now. In this moment, Panginoon, at this moment, Lord God, all of the people that wants to come to you, Lord, right now, we entrust them to you. I know, Lord God, that you are a gracious God. Wala kang pinipiling tao. Hindi mo
pinipili, Panginoon, kung masyado ng makasalanan ng puso namin. Hindi mo pinipili, Panginoon, kung kami po, Lord God, ay masyado ng ma-pride. Lord, right now, touch the hearts of the people that we have right here in this church. Touch, Lord God, the people right here, right now, na makita ang iyong mga salita na pangangailangan naming lahat. Oh, salamat po, Panginoon. Salamat po, Lord God. Pwede mo ba tayo tumayong lahat? Kantayin po natin yung kaninang kinanta natin. Yung pong Build My Life. Napakaganda po nung pong pinaka-bridge part that we will build our life to the firm foundation, which is Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. The Lord is good. The Lord is faithful. Amen po ba? It is a right timing for us to be in this congregation na makita mo yung salita ng Diyos, kailangan ko pala. Amen po. Praise the Lord. Awit po tayo sa Panginoon. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, oh, we live for you. Hallelujah. Jesus, the name above every other name. Jesus. Jesus, the only one who could ever save. Hallelujah. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. We live for you. Let's sing holy. Everybody sing.
none beside you. Open up my eyes. Hallelujah. Hallelujah. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Praise the Lord. Pwede po natin palakpakan ang Panginoon. Tayo po ay manalangin lahat, mga kapatid. Let's pray. Heavenly Father, we thank you because you are a firm foundation, Panginoon. You are our firm foundation. Lord, thank you, Lord God, for your word. Lord, thank you, Lord God, kasi po, Panginoon, dinadala kami lagi, Lord God, sa pag-ibig mo, Panginoon. Lord, I pray, Lord God, yung word na napakinggan namin, Panginoon, ay magkaroon ng life sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, magkaroon, Lord God, ng revolution, Lord God, sa pamamagitan ng iyong mga salita. Right now, Lord God, fill us, Lord God. Right now, Lord God, ikaw, Panginoon, ang mag-enable sa amin, Lord God, to preach the gospel. Lord, I pray, Lord God, that every testimony that we have, Lord God, maging buhay, Panginoon, sa makakapakinig nito. Lord, thank you, Lord God, for you are the one, Panginoon. You are the legacy, Lord God, that we can give from each generation, Panginoon. Lord, thank you, Lord God, kasi ikaw ang gumagawa nito sa amin. Hindi kami, Panginoon. Lord, ikaw ang maitaas. Ikaw ang madakila. Sa iyo lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.